Happy New Year! Happy New Year! Kagaya nga na naging podcast po namin tungkol doon sa sinabi namin Paolo Avellino and Janine Gutierrez. Anong real score sa likod ng mga personal nilang buhay, o di ba? Kasi pagkatapos ng ang dami kasing mga gusto ko lang klaruhin doon sa naging podcast ko. Na unang-una may mga nag-aakusa sa akin doon na for the content, for the views, kaya daw gumagawa kami ng issue. Anong issue pinagsasabi nyo, di ba? Yung mga hindi masaya sa ibinalita namin. Ganun talagang netizen minsan, ano, kung hindi nila trip, kung hindi nila type yung napapakinggan nila na sinasabi mo, kaaway ka na nila, ibabash ka nila. Pero pag sinabi mo naman, ay, si ganito, si ganyan, 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 ako, puring-puri ka naman nila. Kaya ako, sinasakyan ko na lampu lahat yan. Kaya ako, mataas ang respeto ko sa mga nakakaintindi, lalo na talaga dun sa mga supporters ni na Paolo Avellino at Janine Gutierrez, kasi nga dun sa bahagi po namin na ibalita nga, pati na rin ng mga ibang kasamahan po namin sa media, legit media and mainstream media, take note. Pag sinabing legit, mainstream, yan talaga yung may mga sources na, alam mo yon, nandoon lang kami sa likod ng produksyon o kaya kami mismo ang nandoon sa produksyon, bahagi kami, hindi kagaya ng mga nagpapanggap dyan ng mga podcasters. Ayoko silang isa-isahin or pangalanan, mga vloggers, kasi alam mo yun, pumupulot sila ng mga issue sa mga kontrobersyal na balita na pinupulot lang din sa mga kung saan-saang sources na hindi naman verified. O kaya naman yung iba daling naluloko. Kasi sa mga nagpapaloko dyan, bahala po kayo. Basta po kami, responsibilidad po namin na panindigan ang aming mga ginagawa dito. Kaya ako po ito sinasabi dahil gusto ko pong batiin ang mga fans ni na Paolo at ni na Janine sa patuloy pong pagtangkilik dito sa ating YouTube channel. At higit sa lahat, sa pagbibigay po nila ng tiwala at paniniwala po sa amin. Dahil nga po doon sa naibalita natin na maganda ang kanilang relasyon at sa mga pribadong buhay nila. Kaya hindi pa kita mo. O di ba in connection, kasi ang iba na naman yan, ay kaya pala nag-break si Sian at saka si Kim, kaya pala siguro ganyan-ganyan. Kasi matuto na nga po tayo, buksan nyo ang inyong mga mata. Ito pong si Paolo at saka si Kim, matagumpay po ang kanilang tandem sa linlang, nasusundan nga po ng may What's Wrong with Secretary Kim. Pero hindi, wag nyo naman pong i-push ng i-push na maging na sila na or maging sila. Kasi nga po, may kanya-kanya po silang mga partner sa buhay. At eto nga lang po, kagagaling lang ni Kim sa isang relasyon na for 12 years ay tinuldukan na nila, pero mananatili po silang friends ni Sian Lim. So, ganun talaga ang showbiz. Huwag ninyong ipangalandakan ng gusto ninyong magkatambal, gusto niyo na rin sa personal na buhay. Ganun din sana noong pa yan nangyari kay Christopher De Leon at Vilma Santos, kay Maricel Soriano at Gabby Concepcion, kay Judy Ann Santos, saka kay Wawi de Guzman o Piolo Pascual, kay Claudine Barreto at Rico yan at kung sino pa man. Pero paglabas po nila, tinangkilik po sila at malakas ang following nila, malakas ang chemistry, durable kumbaga ang mga love teams na yan. Pero hanggang on screen, hanggang sa pelikula, hanggang sa telebisyon, bihirang-bihira po yung talagang ang dalawang mag-artista ay nagkakatuluyan. Kagaya ng mga yumao na po natin mga legends at mga icons na sina FPJ at Susan Roses. Pero kahit maging sila, ay kakaunti ilan lamang ang pelikula, mga pinagsamahan po nila. Kasi si Susan Roses, napapartner po siya sa iba't ibang mga lalaki. Si FPJ, ang dami rin po mga iba-ibang leading ladies na nakatambal. Pero sa totoong buhay, silang maligaya, silang masaya. Yun po yun. Pero wag na nating halayuan pa ang napakalayong kahapon. Judy Ann Santos, si Piolo Pascual, si Wabi de Guzman, ang dami nilang mga ganda, pati si Rico na nakatandem din ni Juday. Ang dami-dami nilang mga click na click sila as tandem. Pero sa personal na buhay, si Ryan Agoncillo ang maligayang-maligaya ngayon na asawa at mister ni Juday. O, nagsama sila sa ilang pelikula, 2-3 pelikula lang, at hindi na nasusundan. Maine Mendoza, wag na tayong lumayo. Alden Richards, ang dami pa rin mga dilulu, na kahit nga kinasal na kay Arjo Atayde, ang feeling pa rin ng mga ibang dilulu dyan, eh nagkaanak na sila at nagkakasama. Diyos ko, ang ganyan din yung mga ibang nagsiship ng kung kani-kanino mga love team, o kung kani-kanino na for gusto nila at napapanood nila sa pelikula at kilig na sila sa mga TV show, sa mga ganyan-ganyan, feeling nila, yun na sila sa totoong buhay. Wag po, gising. Sabi na ni Corina Sanchez nung programa namin nung ako PA pa nila, hoy! Gising! Maraming ganun. Be realistic po tayo. Ako, mahal ko si Kim. Actually, in fact,
nung isang araw lang, ka-chat ko po o ka-text ko po yung kanyang kapatid na si Cam na namamahala ng kanyang career or tumutulong-tulong sa kanya. Yung po yung araw na pumutok at lumabas na po at kinumpirma nila ang paghiwalay na ni Sian Lim. Kasi gusto ko lang naman bigyan ng, alam mo yon, yung kahit pa paano paramdam ka na, eto kahit matagal na naming alam yan, ganyan-ganyan ang pangyayari, blah 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 and so on. Kasi eto kami naniniwala at sumusuporta pa rin. At sabi nga ni Sian, nire-respeto pa rin namin. Parang sa showbiz na kami, may mga pagkakataon na tinitira-tira din namin or kaya napipintasan, napupulaan or pinapansin ang pag-uugali o ang klase ng pag-arte o pakikisalamuha ng mga ganitong artista sa mga ibang tao. Ganun lang din po yung buhay. Parang normal sa bahay. Diba, nakakagalitan ka ng tatay mo, ng nanay mo. May mga ganon. Huwag niyo masyadong pinapersonal. Tapos, kung makapambash kayo kung saan nyo dinadala ang issue, na pati ang aking ilong, ginagawa niyong Toblerone. Ay, ilang beses ko nang pinaliwanag yan. Panahon pa ni Sharon Cuneta. May The Sharon Cuneta show pa siya nung mga early 2000, lumalabas na yan kasi isa nga po ako sa na-feature yung bilang nabiyak po yan at inopera at nilagyan ng kung ano na kaya naging ganyan. Kaya dami yung emote. Huwag kayo namin personal pag hindi nyo naman masyadong at saka kayo, nakikihalo kayo sa mga pribadong buhay ng mga artista na akala nyo naman masyado yung ginujuice or what. Mga tao din po yan. Kaya kita nyo na ngayon ang nangyayari. Richard Gutierrez, Sara Labati, o hanggang ngayon kahit sabihin natin nagtatalo-talo na mga in-laws nila, mga magulang nila respectively. Pero sila hindi pa rin sila nagsasalita. Kasi nga may mga anak dang involved. O, pag si Richard, katulad niya, si Richard, mag-asawa din niya si Sara. Hindi ba pwede makipag-partner si Richard sa ibang babae or si Sara sa ibang mga lalaki na artista? Ganyan lang din po. Kaya kung mag-ship kayo, ayun na, be realistic naman. Ilagay nyo naman dun sa sa sitwasyon na Kasi ang mga nandito po nagbibigay sa inyo ng magagandang palabas sa television, sa pelikula. Syempre, mga negosyante rin yan. Tinitingnan nila, ay, ang ganda ng chemistry ng dalawa. Kasi may mga chemistry talaga na on-screen, akalain mo, iilusyonin natin na wow, okay sila. Sana sa totoong buhay ganun sila. Hindi po lahat ng tao ganun. Kayo naman O diba? And on that note, pansamantala ako magbababay kasi ngayong 2024, ang dami po nating aabangan. As we have said, as we have podcast, tama bang pagka-term ko? na naibalita po namin dito sa inyo nito mga nakaraang panahon. Nagsimula tayo dito sa Rob Gomez, Serlin Budol, Bianca Manalo, nasundan nga nito may Richard Gutierrez, Sara Labati, pati mga in-laws nila, tapos pati nga si megastar Sharon Cuneta, may mga emote-emote din kung ano sa tinagal-tagal niya na sa industriya. And then ito na nga, humabol pa nung December 23, itong sina Sian Lim at saka si Kim Chiu, kinumpirma nga lang ang kanilang paghihiwalay after 12 years. Diba? Marami pang iba dyan na nasasabog. And then, ngayong 2024, may mga papasok ng movies, may mga papasok ng TV shows. In fact, itong Linlang at saka itong Linlang ni na Kim at saka ni na Paulo, mapapanood nyo na po sa mga telebisyon na napanood na namin, natapos namin sa Prime Video. So, baka kung ano naman mga emote ninyo dyan. Suportahan na lang natin ito mga artista kung nagagandahan tayo sa mga proyekto nila, na kinikilig tayo sa pagsasama nila. Suportahan natin, panuorin natin kasi napapasaya tayo. Tinutulungan din natin yung mga producer na nagbibigay sa atin ng ganitong show. Pero yung pakialaman pa at sabihin pa natin na sila na lang kasi mas bagay sila. Naku, pabayaan nyo na lang muna. Hintayin na lang natin siya lang magsalita or mag-deny kung ano man yan. Basta kami, mga Ponin, Paulo, Janine fans, na natili po kaming nakasubaybay kasi nga as we have said, as we have reported, meron po kami talagang sobrang mga pinagkakatiwala ang mga tao na nakakasama nila. Close sa isa at pinagsama-sama namin close kaming lahat. Kaya kung gusto niyo maki-close, subscribe na po kayo dito sa Unbearable Channel dahil babatiin namin kayo ng Happy New Year! Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Nabus, nagpapasalamat. Love you!